sa iyong kapangyarihan. Aawitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Yes, Jesus. Itataas aking kamay, yuyuko sa iyo, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Itataas aking kamay, yuyuko sa iyo, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Itataas aking kamay, yuyuko sa iyo, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Purihin ka. Hallelujah. Pupurihin kita, aawitan kita, pagpapalain ang ngalan mo. Dahil walang ibang Diyos na katulad mo, ikaw lang ang daan. Pupurihin kita, pupurihin kita, aawitan kita, pagpapalain ang ngalan mo. Dahil walang ibang Diyos na katulad mo, ikaw lang ang daan. Ikaw lang ang may akda ng buhay. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong di wawalay. Ikaw lamang ang Diyos. Pupurihin kita, pupurihin kita, aawitan kita, pagpapalain ang ngalan mo. Dahil walang ibang Diyos na katulad mo, ikaw lang ang daan. Ikaw lang, Panginoon, ikaw lang ang may akda ng buhay. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong di wawalay. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lang ang may akda ng buhay. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong di wawalay. Ikaw lamang ang
Sambahin natin ang Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Buksan natin ang ating mga labi. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw lang ang aming Diyos. Ang aming Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh Lord, oh Lord. Thank you, Jesus. You are wonderful. You are marvelous. Oh Holy Spirit. Glory. Hallelujah. Praise the We name of praise Jesus. you. Oh Yes, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Salamat, Hallelujah. Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo sa aming Yes, kalagitnaan. God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat, O Diyos. Diyos naming kataas-taasan. Hallelujah. Glory to God. Lord, we acknowledge, O God, your holy presence in this place. Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. Lord, ngayong umaga, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay may mabuting gagawin sa bawat isa sa amin. Lord, prepare us, O God, for your miracles. Prepare us, O God, for your blessings this morning. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang gawaing ito nang sa Diyos walang imposible ministry. Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming gawain, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos. Ikaw ang patuloy na gumalaw, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mong iparanas, ipadama sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong lakas, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Glory. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Gawayan po natin sila, yung ating katabi sa likuran. Amen. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Binabati din po namin ang aming mga online worshipers. Hi! Na nanonood sa atin pong Facebook Live, saan man kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit kayo pa ay nasa ibang bansa. Iisa po tayo sa pagsamba sa pagsamba sa Espiritu, sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sino pong handang patuloy na magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Glory. Praise you, Jesus. Amen. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ng Diyos. Isa pa! Kataas-taas ang Diyos, kami sumapuri sa'yo. Yes, Lord! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasas. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Isa pa, tayo lahat, kataas-taasan. Kataas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Yes, Lord. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Glory! Karapat-dapat kang tumanggap
ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kailan? Hey! Purihin ka, Panginoon. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Glory! Hallelujah! Yes, Lord! Taas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, Isisigaw, magpakailanman. tayo lahat! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Isa pa, tayo lahat! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Tayo sumayaw sa Panginoon! Hallelujah! Praise to Jesus! Glory! Tayo lahat ang ating mga tinig. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Tayo lahat. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Tayo lahat. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Woo! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, Isisigaw, magpakailanman. Yes! Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas,
itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Shout hallelujah! Praise you, Lord! Woo! Isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon, ang ating pagtanghal, pagluwalhati sa kanyang pangalan. Glory! Tawagin na po natin ang ating pastor, Manny Dalena, na magsasalita sa umagang ito. Praise the Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayong dumulog at lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the name of Jesus. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manaling ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan kay dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, magpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat muli ay binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na maialay ang aming mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang karampatang pagsamba ng bawat isa sa amin. Lumalapit po kami na may pagkapakumbabaan, Panginoon Diyos, at isinusuko namin sa iyo ng buong buo ang aming buhay. At sa araw na ito, muli mag-usap po kayo salig sa katotohanan ng iyong mga salita na mayroong taglay na kapangyarihan sinusundan ng mga tanda, himala at kababalagan. At amin pong hiling at dalangin muli ang iyong banal na Espiritu ang siyang dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan upang kami gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. At sa gayon, O Diyos, ay maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay. At ngayong umaga, sama-sama po kaming nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng himala, na sa iyo ay walang imposible. Kaya naman ako na yung lingkod ay gamitin niyo lamang instrumento at daluyan. Kayo, O Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. At sama-sama po naming inaangkin ang tagumpay po ng aming gawain at ang aming pagsamba sa araw na ito. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos, sa mga oras na ito. Pagpalain ninyo ang mga salitang aming tutunghayan na siyang magsisilbing pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na magbibigay ng paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God.
Pwede na po tayong maupo. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Praise God, lalong-lalo na po yung mga nakasubaybay, nakatutok at nanonood sa ating online streaming mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Hallelujah. Araw po ng linggo, mga kapatid, araw na kung saan tayo po ay nagbibigay ng ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos, ha? At ito po ay araw po na kung saan tayo ay muli aalalahanin natin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng banal na hapunan. Kaya doon sa mga nasa online, doon po sa kanilang mga nasa kanilang mga tahanan, nakahanda na po ba ang inyong mga communion elements? Yung katas po ng ubas at yung pong biskwit. Praise God, hallelujah. Ihanda po ninyo yan dahil maya-maya po tayo po ay magko-communion. Purihin ang Diyos, hallelujah. So, ang mensahe po natin ngayon, mga kapatid, ay aking pong pinamagatang focus, the element ano po? Bakit po? Kasi itinuon nila ang kanilang mga panahon sa pagpapasexy nila. Amen? Yung mga hindi nag-focus sa kanilang katawan, no? Ay wag niyong asahan na magiging korting coke ang kanilang mga katawan. Ha? Korting coke pa rin naman. Kaya lang 1 liter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? So ngayong umaga, makikita po natin lahat ng yan ay mga nagtagumpay at nagtamo ng isang tagumpay. Pero ang ating tutukuyin ngayong umaga ay hindi lang basta tagumpay, kung hindi ang mabuting tagumpay. Amen po ba? Hallelujah. Ilan sa inyo rito ngayong umaga ang nais makaranas ng mabuting tagumpay? Praise God. Doon po sa mga nasa online, mag-type lang kayo ng amen kung nais ninyong makaranas ng tagumpay. Praise God, hallelujah. Alam ba ninyo kung ano ang dapat nating gawin upang magtamo tayo ng mabuting tagumpay? At ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mabuting tagumpay? Kung papaano tayo magtatamo at magkakamit ng mabuting tagumpay. Sa aklat ng Kawikaan, mga kapatid, hindi ko masasabi sa inyo ngayong umaga kung ito ay matatapos ko dahil medyo mahaba-haba po itong naihanda ko. Hindi ko man ito matapos ngayon, ay sundan nyo na lamang po sa ating online streaming every day.
Ha? Itutuloy ko po ito sa araw ng Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Dahil medyo mahaba-haba po ito mga kapatid. Praise God. So, Kawikaan, Kabanatang 4, ang talata po ay 20 hanggang 23. Ganito ang sinasabi, anak ko. Okay? So, maliwanag po yan, anak ko. Meron pong ugnayan. Ang Diyos at ang kausap niya rito bilang kanyang anak. Para ikay magkamit ng mabuting tagumpay, kailangang anak ka ng Diyos. Amen? Yan ang malinaw. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, marami tayong makikitang mga tao nagtatagumpay. Pero hindi naman anak ng Diyos. Tama po ba? Hallelujah. Kaya nga sinasabi ng aklat ng mga awit, huwag mong kainggitan ang taong gumiginhawa sa likong paraan. Alright? Maraming nagtatagumpay, pero hindi mabuting tagumpay ang tawag doon. Nagtagumpay sa likong paraan. Sabi ni Lord, huwag mong kainggitan yan. Dahil ang mga yan ay parang mga damo na matutuyo rin. Kumbaga, mapupunta rin sa wala. Kaya sinasabi rito, hindi mabuting tagumpay. Amen? Praise the Lord. Nakita niyo yung mga ibang tao na nagtatagumpay? Saan nauubos yung tagumpay nila? Sa kanilang pagpapagamot. Di ba? Hallelujah. So dito, sinasabi rito ng Panginoon, anak ko. Ibig sabihin, para magkaroon ka ng isang mabuting tagumpay, kailangan anak ka muna ng Diyos. Sabi rito, makinig ka sa aking mga salita. Okay? Pag sinabi makinig, medyo ini-encourage ka na i-focus mo yung iyong pandinig. Dahil sinabi rito, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa mga nakasusumpong at kagalingan, praise God, sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng iyong buhay. Dinadaluyan ng buhay. So, ingat po sa ating puso. Totoo naman po yan, mga kapatid. Amen? So, upang magtamo tayo ng mabuting tagumpay, ano ang kailangan nating gawin? Gumawa tayo ng tamang pagtuon. Making the right focus. Pakisabi nga ninyo, focus. Praise God. Focus. Alright, saan tayo magpo-focus? Ano ba ang tamang pagtuon? Sino ba ang tutuunan natin upang ako at ikaw tayong lahat ay magtamo ng mabuting tagumpay? Unang-una, mga kapatid. Number 1, mag-focus tayo sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Doon ka lang mag-focus. Doon mo lang ituon ang iyong buhay, ang iyong mata sa source. Yung source, yung pinagmumulan ng kung ano man ang gusto mo, doon ka lang. Dahil sinasabi ng aklat ng mga awit 24, 1, anong sabi rito? Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito sa sanlibutan, including you and me. Pag-aari tayo ng Diyos. Lahat ng nakikita natin, ng ating mga mata, sinasabi rito lahat ng yan, nagmula sa Panginoon. Amen? Kaya doon ka lamang tutuon. Yung pinagmumulan ng iyong kabuhayan, yung pinagmulan ng iyong biyaya, yung pinagmulan ng iyong asawa, ng iyong anak, at ng kung ano-ano pa, sa Kanya ka lang titingin. Amen po ba? Hallelujah. Nakita ninyo ang nangyari kay Job? Anong sabi ni Job? Sa Kabanatang 1:21,
Sabi ni Job, praise God, hubad na akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tignan ninyo saan nakatuon si Job? Doon ba sa mga bagay na inialis sa kanya ng Panginoon? Doon ba sa mga bagay na nawala sa kanya? Doon ba siya tumuon? Hindi po. Sa kabila ng nawala ang lahat ng kanyang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay, nanatili siyang nakatuon sa Panginoon. Amen? Sabi niya, purihin ang Panginoon. Dahil siya yung nagbigay So siya rin ang mag-aalis. Kaya sa ganitong kaparaanan mga kapatid, na nangyari at naranasan po ni Job, ay nanatili siyang nakatuon sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sinasabi rito ng ating unang dahilan ng ating pagdoon ay wag ho tayong magpo-focus sa ating mga sariling kakayahan. Dahil wala tayong kaya. The Lord said, apart from me, you can do nothing. Amen. Hallelujah. Kaya nga sinabi po rito, sa Kawikaan 3, talatang 5 at 6. Anong sabi rito? At sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah. At huwag kang manalig sa iyong sariling kakayahan. Sa sarili mong karunungan. Wag. Hallelujah. Sabi rito, kilalanin mo siya. Sinong siya? Sinong siya? Yung pinagmulan, yung source. Amen. Siya ang kikilalanin mo, hindi ikaw. Kung minsan kasing nakalulungkot, kapag tayo po ay nagtatagumpay sa buhay, nakakalimutan na natin kilalanin yung pinagmulan. Ang nakikita natin yung ating mga sarili. Yung nagawa natin. Amen? Kung hindi ako nagsikap, hindi ako makakarating sa ganitong posisyon. Kung hindi ako nagpunyagi, kung hindi ako nag-abroad, hindi makararanas ang pamilya ko ng ganitong kaginhawaan. So, kanino nakatuon? Sa sariling kakayahan. Hindi sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay. Amen? Hallelujah! Kaya sinasabi po rito, hallelujah, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Glory to God. Nalala ko yung isang mayaman, yung isang rich man fool sa talinhaga ng ating Panginoon. Doon sa Lucas, Kabanatang 12, ang talata po ay mag-umpisa sa 16 hanggang 21. Anong sabi niya? Sabi rito ng ating Panginoon, nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Pakinggan ninyo. At inisip niya sa sarili. Nasabi niya sa kanyang sarili, Praise God. Sabi niya na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking munting bunga. Wala raw siyang mapaglagyan ng kanyang mga naipon, yung kanyang mga pinagsikapan, yung kanyang napagtagumpayan. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng ng lalong malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ito, nakapokus siya sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan. Sabi niya, sasabihin ko sa aking kaluluwa, ano sabi niya mga kapatid? Marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Ibig sabihin, meron na siyang reservation. Hindi na dapat mag-alala, sabi rito. Dahil nakapag-invest na siya. Sabi niya, magpahingalay ka. Kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Yun ang kanyang pagkakasabi.
Dahil ang pinanghawakan niya ay ang kanyang kakayahan. Amen po ba? Hallelujah. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin ko sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inanda mo ay mapapasa kanino kaya. Sino pakikinabang? Praise God. Gaya nga, sabi na, gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili. Ito, yung taong nakapokus sa kanyang sarili. Praise God. Hallelujah. At hindi mayaman sa Diyos. Yan, ang nakalulungkot. Ha? Anong saysay na mayaman ka sa iyong sarili, hindi ka naman mayaman sa Diyos? Ipinokus mo ang iyong kakayahan para payamanin ang sarili mo, pero mahirap ka naman pala sa Diyos. Isa lang ibig sabihin mo, nagtagumpay ka. Yes, but hindi ito mabuting tagumpay. Dahil ang mabuting tagumpay ay sinasamahan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Sinasamahan ng Diyos ang mabuting tagumpay. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Pansinin ninyo yung nangyari kay Jehoshaphat. Diba? Sa kabanatang 20 ng ikalawang kronika, ang talata po ay 12. Ano ang sabi ni Jehoshaphat? O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila sapagkat wala kaming kaya laban sa kanila? Wala kaming kaya. Nakita niya napakarami ng kaaway. Ha? Hindi na sinubok pa ni Jehoshaphat yung kanyang kakayanan. Yung kakayanan ng kanyang sandatahan, hindi na niya sinubukan pa. Agad-agad. Agad-agad, ha? Praise God. Hindi siya nanangan. Yung iba nga, kung minsan, di ba, hindi na nga kaya, pinipilit pang kayanin. Tama? Praise the Lord. Dahil sa taas ng kanyang ego, hallelujah, nangangailangan na ng tulong, ayaw pang humingi ng tulong. Dahil nahihiya. May mga ganyang tao, mga kapatid. Hallelujah. Pero dito si Jehoshaphat, hindi na niya sinubok. Agad-agad sinabi niya, hindi namin kaya. Wala kaming laban sa malaking kulutong na ito na naparito laban sa amin, ni hindi nga namin alam ang aming gagawin. Hallelujah, kung anong narapat gawin. Ngunit, eto na, ang key point. Ngunit, sabi niya, ang aming mga mata ay nasa iyo. Praise God. Ganda, di ba? Nasa iyo. Nakatuon. Kanino nakatuon? Doon sa pinagmulan ng lahat. Doon niya itinuon. So, maliwanag po. Huwag na huwag tayong mananangan sa ating sarili. Huwag tayong magpo-focus sa ating sariling kakayahan. Dahil limitado lang ang kaya natin. Tama. Diyos na mismo ang nagsabi, limitado lang. Kaya nga sinabi niya, di ba, sa unang Korinto 10:13, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng hindi mo, kaya. That means, we are limited. Amen? Hallelujah. Praise God. So, may limitasyon tayo, kaya huwag tayong mananangan sa ating kakayahan. Huwag natin ipagyabang ang ating kakayahan. Tama po ba, mga kapatid? Ikalawa, huwag kang mag-focus sa kayamanan. Huwag kang mag-focus sa kayamanan. Or siguro sa negosyo. Or sa trabaho. Ha? Huwag kang masyadong mag-focus dyan. Nakita niyo yung mga tumuon at nag-focus sa kanilang mga bahayan, isang pandemya lang, nawala lahat. Tama. Isang ganun lang ng Panginoon, sa tinig lang, isang krisis lang, nawala lahat. Hallelujah. Nalala niyo yung isa pang mayaman na binata na lumapit sa ating Panginoon? Anong sabi niya rito sa Luke chapter 18?
verse 18 to 23, at tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Anong sabi niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ko tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa. Sino yon? Ang Diyos lamang. Siya lang ang mabuti. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangangalo niya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko na po ang lahat ng mga bagay na yan. Buhat pa ng aking pagkabata since birth. Praise God. Wow. Galing. Tignan ninyo kung gaano siya kabuti. Naganap niya ang lahat. Hallelujah. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya isang bagay. May kulang pa? Isang bagay lang ang kulang. Hallelujah. Sabi niya, ipagbili mo ang lahat ng tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Anong sabi sa 23? Datapwat, nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya ay nalungkot dahil labis at lubhang napakayaman ng taong ito. So anong nakita ni Jesus? Wow! Galing! Nagawa mo ang lahat pero may kulang dahil yung puso mo hindi sa akin nakatuon sa kayamanan. Praise God. Isang hakbang na lang, pagmamana na siya ng tunay na kayamanan. Amen? Hindi mo sinasabing, hindi natin seryosohin yung ating mga trabaho, yung ating mga pag-aari, praise God, hallelujah, kung naaalala ninyo, di ba, sinabi ng Panginoon sa unang Timoteo 6:17-18, pagsabihan niyang mayayaman na yan, sabi ni Pablo kay Timoteo, na huwag silang umasa sa kanilang mga kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Hallelujah! Parang sinasabi mo, kayong umasa diyan. Dahil sa isang pitik mo lang, maaaring mawala sa inyo yan. Kaya himpis na kayo'y umasa diyan, ang asahan ninyo yung nagbigay sa inyo ng kayamanan. Amen? Hallelujah! So, sabi po rito mga kapatid, nalungkot ang binatang ito dahil lubha siyang napakayaman. Kaya niyan, minsan ang nakalulungkot sa sobrang tayo ay nakatuon sa ating mga trabaho, nakakalimutan na po natin ang ating tungkulin sa Diyos. Amen. Praise God. Nakalimutan na natin sa sobrang tuon natin sa pamilya natin. Imbis na yung araw ng linggo, kasama natin ang ating buong pamilya para sumambat, magpasalamat sa Diyos. Hindi. Saan tayo pupunta? Magbabanding tayo kung saang lugar. Katuwiran natin, minsan lang ako makasama ng aking pamilya, kaya kailangan ko naman pagtuunan ng aking pamilya. Hindi ho masama yan. Lahat ng bagay na yan, hindi masama. Gusto nga ng Diyos. Amen? Pero ang gustong makita sa atin ng Panginoon, ay yung mabuti at tamang atensyon at tamang pagtuon. Pwede mong pagtuunan ng iyong pamilya. Pwede mo siyang makasama bago man lamang kayo pumunta sa kung saang pasyalan, dalhin mo muna sa church. Magsimba muna. Amen. Hallelujah. Isang araw nyo lang isasara yung kumpanya ninyo, yung mga negosyo nyo. Sa loob ng isang araw, hindi nga buong araw, pwede mo naman isara sa loob ng 3 oras Magsimba muna bago buksan ang mga negosyo. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Kung nais na, kaya nga makikita ninyo, may mga kapatid tayo na nagtagumpay sa kanilang mga kabuhayan dahil hindi nadamay sa pagsasara ng mga negosyo sa pandemyang ito. Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naalala ko ituloy yung mayayaman na mga negosyante doon sa aklat ni Santiago. Nagplano sila
Ha? Nagplano sila, pero nakalimutan nilang isama sa plano ang Diyos. Sabi niya, pupunta kami sa isang lugar at doon ay magkakalakal kami magkakalakal kami sa loob ng isang taon. Doon kami magkakalakal. So sa kanilang pagpaplano, nakalimutan nilang isama sa plano nila ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, wag kayong, sabi roon, wag kayong, kumbaga sinasabi niya na tayo po, na wag magsasabi na pupunta tayo sa ganito, sa ganyan, kundi sasabihin daw natin ay kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos. Huwag tayong mangangako, huwag tayong magpaplano na wala ang Diyos sa mga plano natin. Amen? Hallelujah! Hindi natin pwedeng panghawakan ng ating kayamanan, mga kapatid. Hallelujah! Ikatlo, ano sabi dito, mga kapatid? Bukod sa iyong kakayahanan, bukod sa iyong kayamanan, sinasabi rin ng Diyos, huwag kang mag-focus sa iyong lakas. Sa iyong lakas. Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 19. At baka iyong sabihin sa iyong puso. Sa iyong puso. Pag sinabing sa iyong puso, sa iyong sarili. Baka sabihin mo, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay. Sabi niya, siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Wow. Hallelujah. Ano sabi sa talatang 18? Kundi iyong alalahanin. Remember, alalahanin mo. Ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at lakas, kapatid, sabi rito, upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang mapagtibay ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa mga araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Ayan linaw niya mga kapatid. Hallelujah. Sinasabi dito, na kung ikaw ang paglilingkuran mo at sasambihin mo ay ang ibang Diyos at itong sinasabing ibang Diyos ay pwedeng tumukoy sa iyong sarili. Yung lakas mo. Amen? Yung kakayahan mo. Yung kayamanan mo. Yan ay nagsisilbing Diyos. Dahil anumang bagay na inuuna natin higit sa Diyos ay dinodiyos natin. Tama? Sinasamba natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang makapaglilingkod sa inyo ng sabay sa Panginoon. Isa lang ang pipiliin mo. Kaya sinasabi dito, kung sasambahin mo ang ibang Diyos at paglilingkuran sila, tunay ngang malilipol kayo. Baka kapatid, meron kang ibang sinasamba. Meron kang ibang pinaglilingkuran. Masyado na tayong nakapokus sa ating mga sariling lakas. Hallelujah. Hindi tayo tumulad kay Pablo. Sabi ni Pablo sa aklat ng Filipos 4, sabi niya 13, ano sabi ron? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon. Kanino? Doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Hallelujah. Isa lang ang nagpapalakas sa atin, ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hindi natin pwedeng panghawakan yung lakas natin. Isang araw, magugulat ka na lang, bigla kang nagkasakit. Tama? Ang lakas, sabi nga, kanina lang, ang lakas-lakas niya.
Di ba? Amen? Nakakagulat naman. Kanina lang kausap ko siya, ang lakas-lakas niya. Ngayon, tigok na siya. Praise God. So doon pinakikita, hindi ka pwedeng manangan sa iyong lakas. Isang pitik lang ni Lord. Tandaan ninyo, ang buhay natin parang aso. Parang usok lang yan. Nariyan, pagdakay biglang mawawala. Kaya hindi natin mapangahawakan. Amen po ba? Hallelujah. Magugulat ka na lang. Praise the Lord. Glory to God. Tama po ba mga kapatid? Kahit anong lakas ka pa, kahit kasing lakas ka pa ni Pacquiao, yung katawan mo, hallelujah. Yung minsan na balita, nagpa-general executive check-up, executive check-up. Pag sinabing executive check-up yan, nasa ano yan? Kung ba buo, lahat, sinusuri. Yan ay yan ay walang sakit na nakakumpine sa ospital. Praise God, executive check-up. Lahat malinis, pasado lahat. May kinabukasan, namatay. Namatay. Hindi nila alam kung anong dahilan. Malinis naman maayos naman ang kanyang executive check-up. Di ba? Amen? Kaya nga sinasabi ni Lord, doon sa mga rich poor man, sabi niya, ngayong gabi kukunin ng iyong buhay. Sinong makikinabang diyan sa pinag-ipunan mo? Diyan sa kayamanan mo. Hallelujah. Tama po ba? Na maging mga kayamanan natin walang magagawa. Tama? Di ba? Sobrang yaman ni Pinoy May nagawa ba ang kayamanan niya? Wala. Praise God. Hallelujah. Samantalang yung iba, kahit na mahihirap, nagkakasakit, di ba? Para sa etamol lang. Tama po ba mga kapatid? Glory to God. Kaya hindi natin hawak ang ating buhay. Huwag kayong mananangan sa inyong sariling lakas. Kaya kailangan tayo ay laging nakasandal sa Diyos. Ang ating pinagsisikapang pagtuunan ay yung lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Naalala niyo si Moses? Si Moses doon sa Exodus chapter 17, habang sila Joshua ay nakikipaglaban sa mga Amalekita, ano ginagawa ni Moses? Nakataas ang kanyang kamay. Itinaas ang kanyang kamay. At habang nakataas ang kanyang mga kamay, ang mga Israelita nagwawagi sila, nananalo sila. Praise God. Pero napagod na si Moses, nangalay na siya. Ano ginawa ni Aaron? Kumuha sila ng bato which represent God. He is the rock of our salvation. Kinuha nila yung bato, pinaupo si Moses doon dahil nangangalay na, nakatayo So habang naglalaban sila, si Moses, kayo nga di ba? Dito 1 oras lang yung ating praise and worship, nangangalay na kayo. Yung iba, napapagod na, upo muna. No? Praise God. So habang ikay nakaupo, natatalo ka. Natatalo ka. Ganun ang nangyayari habang si Moses, habang ang kanyang mga kamay ay nangangalay, sabi rito sa, basahin natin, nang magkagayon dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol. Tatayo daw po siya na aking tangan ng tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue gaya ng sinabi ni Moses sa kanya at lumaban kay Amalek. At si Moses, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, kapag itinataas ni Moses ang kanyang mga kamay, ay nananaig ang mga Israelita. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig ang mga Amalasita. Praise God. Pagka tinaas, wow, advance sila. Pagka nangangalay, natatalo sila. Kaya sabi po rito mga kapatid, nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato
at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan at inalalaya ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang dako at ang isa sa kabilang dako at ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas. Praise God. Anong makikita natin dito? Mga kapatid, habang nakataas ang ating mga kamay, magwawagi tayo. Hallelujah. Praise God. Pwede bang ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay? Ha? Hanggat hindi kayo napapagod magpuri sa Diyos, hanggat hindi kayo napapagod pumalakpak, hanggat hindi kayo napapagod tumayo para sumayaw at magpuri sa Panginoon Diyos, magtatagumpay tayo! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Nakita ninyo mga kapatid, hindi nanangan si Moses sa kanyang sariling lakas. Tinaas niya lang. Bagamat siya'y nangangalay, yung batong inilagay sa kanya ay sumisimbolo sa ating Panginoon na bato ng kaligtasan. Amen? Hallelujah! Siya lang ang ating pagtutuunan. Huwag tayong tumuon sa ating mga sariling lakas. Amen. Praise God. Okay, number 2. Ano yung number 1? Mag-focus tayo. Saan? Sa pinagmumulan ng lahat. Sa may-ari ng lahat. Doon tayo magpo-focus, ha? Number 2, saan tayo mag-focus? Mag-focus tayo kay Jesus. Kay Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Nagtiis sa krus. Praise God. Siya ang nagpaging ganap ng ating mga pananampalataya. Bakit kailangang magtuon? Bakit kinakailangang mag-focus kay Jesus? Number 1, dahil sa kanyang 3 layunin ng pagparito sa mundo. Ano ang kanyang 3 layunin ng pagparito sa mundo? Mga kapatid, bakit si Jesus naparito sa mundo? Bakit napakahalagang mag-focus tayo kay Jesus? Dahil sa 3 layunin niya. Ano yung kanyang 3 layunin? Luke chapter 19 verse 10 says, siya'y naparito upang hanapin ang mga naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Yan ang sinabi roon. Malinaw yan. Sabi ng Luke chapter 19, verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Listen to this, yung huling salita, nawala. Ang hinahanap yung nawala, hindi yung nagwawala. Yung nawala. Sino yung mga nawala? Tayo yun. Amen. Saan tayo nawala? Nawala tayo sa proteksyon ng Diyos. Amen po ba? Nawala tayo sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nawala tayo sa Kanyang banal na presensya. Kaya nga, naparito siya upang hanapin tayo. Ano yung ikalawang dahilan at layunin ng Kanyang pagparito? Saan natin mababasa? 1 John chapter 3 verse 8. Ano sabi sa 1 John chapter 3 verse 8? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Praise God. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang diablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Ito ang kanyang ikalawang layunin. Kaya siya naparito para wasakin ang ginagawa ng diablo sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakahalagang nakatuon tayo sa Kanya.
Ikatlo, ano pang ikatlong layunin niya? Ha? John 10:10. Ano sabi ng John 10:10? Ang diablo, ang magnanakaw ay naparito upang, ha? Sabi rito, upang, ano? Sabi rito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Praise the Lord. Subalit sabi rito mga kapatid, hallelujah, ako'y naparito, sabi ni Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So yan po ang tatlong layunin ng pagparito ng ating Panginoon. Ganapin ang mga bagay na ito upang ako at ikaw tayong lahat ay makaranas ng mabuting tagumpay. Amen po ba? Hallelujah. Ikalawa, bakit kailangan tumuong kay Kristo? Hindi lamang dahil sa kanyang magagandang layunin, kundi ikalawa dahil siya lang ang nag-iisang daan tungo sa kaligtasan. Walang iba. Jesus is the only way. There is no other way. Amen po ba? John 14 verse 6 says, I am the way, the truth, and the light, and no one comes to the Father except by me. Walang iba. Ano sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Acts chapter 4 verse 12 says, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan. There is no other name. Sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sinong pangalan ito? Yung pangalang sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa Pilipos, kabanatang 2, talata po ay 9 hanggang 11. Anong sabi rito mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kaya siya naman ay pinakadakilang ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at ang nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So napakalinaw, kapatid. Wala kang ibang pagtutuunan kung hindi si Kristo lamang. When it comes to our salvation. Amen? Pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagpasok sa kaharian ng langit, walang ibang maghahatid sa atin sa langit kundi si Kristo lamang. Amen? Hallelujah! Sabi nga ng awit, Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my needs. Yan ang ikatlo. Dahil si Kristo lamang, mga kapatid, dahil sa pamamagitan niya tayo ay lalaanan ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Through Christ. Di ba sabi ng Philippians 4:19? Ano sabi ron mga kapatid? Philippians 4:19. Alam niyo ba yon? Hello? Aba, wala yatang may alam ng Pilipino. Yun. My God shall supply all my needs according to His riches in Christ. In Christ glory. Dahil sa kaluwalhatian ni Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo, paglalaanan tayo ng Diyos. Magpo-provide ang Diyos para sa atin. Kaya importanteng nakapokus ka kay Jesus. Amen. Hallelujah. Bakit po? Kasi sinasabi po rito mga kapatid,
Sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kung hindi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ang nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? See? Binigay nga niya yung anak eh. Pambayad lang ng Meralco, hindi maibibigay ng Diyos. Ha? Binigay na nga niya yung kanyang anak eh. Trabaho lang, hindi maibibigay. Praise God. Binigay na nga yung pinakamainam sa atin. Amen po ba? So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, lahat tayo ay maaring paglaanan ng Diyos ng lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi ho yung gusto natin. Pangangailangan. Yan ang ibibigay ni Lord sa atin. Amen. Sino binigyan ni Lord dito sa gitna ng krisis at pandemya? Taas ang mga kamay. Isipin ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Sa gitna ng krisis, pinaglaanan niya tayo, nag-provide siya. Amen? Alam niyo, ang Diyos gagamit ng lahat ng gagamitin niya para paglaanan niya ang kanyang mga anak. Tama po ba mga kapatid? Kaya importante po, nakapokus tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Dahil lahat ng bagay, dahil sa Kanya, ay magagawang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dito ako puputol mga kapatid. May communion pa kasi tayo mga kapatid, no? Pangatlo, mag-focus tayo sa Kanyang mga salita, sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Luke chapter 11, verse 28, datapwat sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapalad ang nakikinig ng salita at ito'y ginaganap. Mapalad ang mga taong nakapokus, nakatuon. Tingnan niyo mga kapatid, pag sinabing nakatuon ka, nakapokus ka, di ba? Sa isang goal mo, sa isang vision mo, sa isang pangarap mo, itinuon mo ang iyong sarili roon. Hindi ka ba kikilos? Hindi ka pa gagalaw? Di ba gagalaw ka? Amen? May gagawin ka kasi nakapokus ka eh. Alam nga na mag-focus ka, nakatingin ka lang, nakapokus ka sa pamilya mo, tapos wala kang ginagawa. Di ba hindi? May ginagawa ka habang nakatuon ka. Kaya sinasabi rito, mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at ito ay kanilang ginaganap. Habang nakapuon tayo sa salita ng Diyos, gagawin natin at gaganapin natin. Amen po ba? Di ba sabi ni Josue sa Kabanatang 1, talata po ay 8, di ba? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Huwag mahihiwalay, kundi iyong pagbulay-bulayan, pagtuunan mo. Praise God. Hallelujah. Araw at gabi. Bakit? Bakit po? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting tagumpay. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. And then, awit, Kabanatang 1, talatay 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Anong magiging katulad niya? Talatang 3,
At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. So sa salita lang ng Diyos, mga kapatid, huwag na huwag kang magpo-focus sa ibang salita. Ni sa salita ng tao. Huwag mo yung pagtutuunan. Salita lang ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sabi nga ni Tito, no, si Tito, kilala niyo si Tito? Ah? Siya yung Tito ng mga ng mga alagad dito, Tito. Saklat ni Titus. Yan po, para po sa Titus chapter 1 verse 14. Sabi niya, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Ano yung salitang nangagsisinsay? Praise God. Medyo malalim na Tagalog to eh. Nangagsisinsay. Pag sinabing nangagsisinsay, naglalayo sa iyo sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng nangagsisinsay. Inilalayo ka sa katotohanan. Diba? Amen? Madalas kasi tayo nakikinig sa sinasabi ng tao eh. Kaya nalalayo tayo sa katotohanan. Praise God. Wala kang ibang pakikinggan kundi yung salita ng Diyos, huwag yung sinasabi ng tao. Tama po ba? Ang madalas, ang pinaniniwalaan natin yung mga sabi-sabi. Sino rito hanggang ngayon naniniwala pa sa mga sabi-sabi? Nabati lang, nausog ka, magpalaway ka. Diyos ko, kung positive yun, nilawayan ka, di positive ka na rin. Di ba? Mga kapatid? Hallelujah. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo sa mga sabi-sabi. Praise God. Kahit na meron tayong mga mahal sa buhay na nawala na, umuwi na sa Panginoon, naku, karaming kasabihan. Huwag ka ika magwawalis pagka merong nakaburol. Ano ba dahilan nun? Bakit ayaw pagwalisin? Kaya naman yung iba, abay kahit na marumi, hindi winawalis. Abay isang damakmak na dumi. Bawal magpasalamat. Bawal din ihatid eh. Naku, Mari, hindi kita maihatid. Yan ay kasabihan. Pag kami namatay, hindi pwedeng maghatid. Di ba? At wag na wag kang mag-uuwi ng pagkain na galing sa patay. Masama daw yun. Oo. May pagpag pa. Oo. Kaya nung minsan na may burol, nakita ko yung paborito ng apo ko, mga mamon. Naku, sabi ko, iuwi ko nga ito. Naku, pastor, kayo mag-uuwi niya, masama yan. Anong masama? Ano naman kinalaman nito sa patay? Di ba ang daming kasabihan? Sabi-sabi. Praise God. Hindi na tayo makamove on sa mga sabi-sabi ng tao, mga kinagalian, mga kinalakihan. Hallelujah. Kaya yung iba, bawal maligo. Kung isang linggo burol, isang linggo kang di maliligo. Praise God. So, inilalayo, sabi rito, iwasan mo yan. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. At huwag ka rin maniniwala doon sa mga taong nagsasabing wala ka ng pag-asa. Sino ba paniniwalaan mo? Yung salita ng tao, salita ng Diyos. Samantalang sinasabi ng salita ng Diyos, ang tao habang humihinga may pag-asa. Amen. Hallelujah. Huwag kayong magsasalita, huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na hindi ka na angat, hindi ka na magbabago, wala. Maliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, whatever you confess, you will possess. Amen? Kaya yung anak mo, pagka sinasabi mo, talagang, wala, ayaw mo na magbago, wala ka ng pag-asa. Hindi nga magbabago yun.
Kalalakihanan niya yun. Tama? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, si Ma'am Eden natutuwa ko dun sa pamangkin niya eh. Ang kulit. Ay, sabi niya si Angel, ang bait niyan, pastor. Lahat ng mga kabaliktaran sinasabi niya. Ang bait niya, pero makulit. Ay, si Angel, naku, masunurin yan. Hindi siya nagsasalita ng kontra doon sa kanyang pamangkin. Pero lahat ng sinasabi niya kabaliktaran doon. Pero hindi niya inaangkin. Ang pinaniniwalaan niya ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pag mga nagsabi sa inyo, wala na tayong pag-asa sa mundong ito, huwag kayong maniwala. Pag sinasabi sa inyo na hindi na matatapos ang COVID na ito, huwag kayong maniwala. Amen. Hallelujah. Lahat ng sinasabi ng tao lilipas, isa lang ang mananatili, yung salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tandaan ninyo, isang salita lang ang pakikinggan natin. Yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 17:5. Salita pa siya, narito ang isang nagniningning na alapaap at lumilim sa kanila at narito ang isang tinig sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya lang ang inyong pakikinggan. Walang iba. Isang salita lang ang pakikinggan natin at yan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Huwag kang mag-focus, kapatid, sa sinasabi ng katawan mo. Praise the Lord. Sinasabi ng katawan mo, nangihina ako, wala akong ganang kumain. Ay, naku. Yun yung sinasabi ng katawan mo eh. Huwag mong pakinggan yun. Kapatid, nakita niyo yung babaeng mayroong agas ng 12 taon? Pinakinggan ba niya yung nararamdaman niya? Yung sinasabi ng kanyang katawan? Sinunod niya ba yun? Hindi. Anong sabi niya? Kung mahihipo ko ang laylayan ng damit ni Jesus. Praise the Lord. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng kanyang katawan. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng mga alagad na sinasabi, huwag mong gambalain ang Panginoon. Dahil nga, emergency, may lumapit kay Jesus, di ba? May lumapit kay Jesus para ipanalangin ang anak niya na naghihingalo. Naantala dahil pinigilan ng babae dahil sa paghawak niya. Sabi ng mga alagad, huwag mong gambalain. Pero hindi niya pinakinggan. Dahil alam niya, ang salita lang ng Diyos ang dapat niyang pakinggan. Amen? Hallelujah! At lalong-lalong huwag tayong makikinig at magpo-focus sa sinasabi ng ating kapaligiran. Yung paligid natin. Kung sa tingin mo, nakikita mo, walang pag-asa, puro kaguluhan, puro kapangitan, huwag mong pakikinggan yan, mga kapatid. Huwag kang magpo-focus. Praise God. Hallelujah. Nakita nyo yung mga Israelita sa panahon ni Moses? Praise God. Sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Ano sabi rito, mga kapatid? At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng anak ng Israel ang kanilang mga mata. Kanino itinginin? Dito sa mga Ehipsyo na sumusunod sa kanila at sila'y natakot ng mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. They cried out unto the Lord when they focused. Na-focus sila sa mga Ehipsyo. Kaya nangamba sila. Pinagharian sila ng matinding takot. At yan ang hatid sa atin ng pandemyang ito kapag itinutok natin ang ating paningin sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa nangyayari sa ating mundo, wala tayong maaasahan kung hindi takot at alalahanin.
Amen? Praise God. Hallelujah. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipsyo kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Hallelujah. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo. At, ano sabi niya? Tignan ninyo. See the salvation of the Lord. Tignan ninyo ang pagliligtas na gagawin sa inyo ng Panginoon ngayon. Sapagkat yung mga nakikita ninyo, na kinatatakutan ninyo, na pinangangambahan ninyo, yung Ehipsyo na yan, ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipaglaban kayo ng Panginoon at kayo ay tatahimik. The Lord will fight for you. Kung ililipat mo yung tingin mo, no, doon sa Panginoon, sa halip na doon sa kapaligiran mo. Amen? Huwag tayong titingin sa kapaligiran natin. Dahil wala tayong maganda at hindi makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob ang nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Praise God. Tumingin ka sa pamahalaan, madidismaya ka. Tumingin ka sa mga ospital, lalong dismayado ka. Tumingin ka sa mga negosyo, madidismaya ka. Tumingin ka sa ekonomiya natin, madidismaya ka. So, sino na lang titignan natin? Tumingin na lang tayo sa Diyos. Amen. May encourage pa tayo. Hindi tayo madidiscourage. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Praise God. Nakita ninyo si Elisha at yung kanyang servant. Doon sa 2 Kings chapter 6 verse 14 to 17. Ano nangyari doon sa servant niya? Natakot, nangamba. Bakit? Kasi nakita niya ang dami ng kaaway. Dami. Napapaligiran sila. Bakit? Doon siya nakatingin sa kaaway. Praise God. Sabi ni Elisha sa kanya, si Eliseo. Sabi sa kanya ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Hindi. Dadalawa lang tayo. Kasi hindi niya nakikita, nakatingin siya doon sa mga kaaway na nakapaligid sa kanila. Kaya nung sabi rito, hallelujah, sa verse 15, at nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay nagbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo ng may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sabaan natin, Panginoon, paano ang ating gagawin? Anong sagot ni Elisha? At so siya sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Greater is He that is in us, that He is in the Word. Dito galing yung sa New Testament na salita, parallel ito. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ang Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. So, doon lamang niya nakita, oo nga, mas marami tayo. Hallelujah. Praise God. Tandaan niyo mga kapatid, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa COVID-19. Amen? Kaya hindi tayo dapat matakot. Buksan lang natin ang mata ng ating pananampalataya. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Si Pedro, bakit siya lumubog? Nung una, ang ganda ng kanyang pananampalataya Saan niya ibinaling yung kanyang paningin kaya siya lumubog?
sa alon. Doon siya nakafocus. Inalis niya yung kanyang focus kay Jesus. Nung una, hindi niya inalis, nakatungtong siya. Anong ipinapakita rito mga kapatid? Mababasa natin yan sa aklat ng Mateo, Kabanatang 14, talatay 28 hanggang 30. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririyanin mo ko sa iyo sa ibabaw ng tubig. Praise God. Ito yung the first ever magic na nangyari. Hindi pa to. Yung mga ginagawa ng mga magician, trick lang yon, ha? Praise God. Sino ba yon? Sila, yung mga magagaling, Chris Angel, no? Nakita nyo, lumalakad sa tubig, oh. Praise God. Pero may transparent na salamin pala sa ilalim yun. Para hindi makita, kunyari, lumalakad, oh. Oh. Praise the Lord. Ito, wala. Diba? Sana kung totoo yung magic nila Chris Angel, sana nagpalubog sila kahit kaunti, no? Hindi sila lulubog dahil nakatungtong sila eh. Oh. Si Peter, nakalakad siya. Pero nung umalon, bigla siyang lumubog. Bakit? Inalis niya yung kanyang tuon, yung kanyang focus. Alam niyo, ganyan ang nangyayari sa atin mga kapatid. Sa tuwing inilalagay natin ang ating tuon sa mga problema, sa ating katawan, sa ating mga sakit at karamdaman, sa lahat ng mga kawalan natin, lumulubog tayo. Amen? Lumulubog tayo, mga kapatid. At para makaahon ka, kailangan sa tuwing ikay lulubog, sumigaw ka kaagad, Lord, tulungan mo ko. Agad-agad si Lord, itataas ka. Amen? Praise God. Ganun ang ginawa ni Peter. Paglubog na paglubog, Lord, tulungan mo ko. Iangat siya. Hallelujah. Ibalik natin ang ating focus sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Dito tayo titigil. Meron pa sana hong karugtong, mga kapatid. Pero isusunod ko po ito sa darating na Martes. Makinig po kayo at manood po kayo sa ating broadcast. Yung ika-4 po at mga susunod, bibigay ko muna sa inyo yung preview na ika-4. Mag-focus tayo sa kung ano ang meron tayo. Huwag kang mag-focus sa wala. Yan ang pang-4. Mag-focus ka sa kung ano ang meron ka, huwag sa wala. Amen? Praise God. Yan po ang ika-4. At yan ay maririnig nyo sa darating na Martes, sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-9 ng umaga sa ating online devotion. Praise God. Alright, praise God. Tayo tumayo. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah. Praise God. Making the right focus. Kung sa mga oras na ito, kapatid, kayo na mga nakatutok, maaaring ang inyong focus ay nasa inyong pamilya. Yung iba, maaaring ang kanilang focus ngayon ay nasa kanilang katawan. Dahil matagal na silang may sakit, matagal na silang mayroong karamdaman, at naghahanap sila ng kagalingan. At maaaring mali ang pinagtutuunan natin ng ating pansin kung sino at kanino tayo lalapit. Kapatid, ngayon ang umaga, ngayon ang oras na gumawa tayo ng tamang focus sa ating buhay upang magtamo tayo ng mabuting tagumpay. Kapatid, yes, pwede tayong mag-success. But what is success without God? Because a good success, ang isang mabuting tagumpay, ay isang tagumpay na kasama natin ang Diyos. Isinasama natin siya palagi sa lahat ng mga aspeto ng ating buhay. Sa kung ano man yung ating mga pinagtutuunan, maaring sa umagang ito, ang iyong buong pagtuon ay kung paano mo mapalalago ang iyong kabuhayan. Kapatid, isama mo ang Diyos. Maaring sa mga oras na ito, sa iyong pamilya ang iyong tuon. Gusto mong maayos, maging maganda ang samahan ninyo sa loob ng tahanan, isali natin ang Diyos. Anyayahan natin ang Panginoon. Maging sa iyong kalusugan, kapatid. Hallelujah. Lagi nating isasama ang Panginoon.
Tumuon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag sa ibang tao. Huwag tayong tumuon sa mga nakikita natin, sa mga nararamdaman natin. Kapatid, ituon natin ang ating paningin, ang ating puso, at ang ating isipan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayong umaga sinasabi ng Diyos, anak, pinagagaling kita. Magaling ka na. Paglalaanan kita. Ang kinin mo ngayong umagang ito, may trabaho ka na. Tinanggap ka na, tatawagan ka na. Aprobado na yung mga visa ninyo. Panghawakan natin yan. Doon tayo tumuon. Huwag sa Diyos lamang. Na kailanman ay hindi kami bibiguin. Na kailanman ay hindi kami pababayaan at yan ay walang iba. Kung hindi ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, at ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa umagang ito. Pagpalain ninyo, Ama, ang lahat ng mga naririto, ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa kanilang mga tahanan. Patuloy kong itinataas at inilalapit sa iyo ang lahat ng kanilang mga kahilingan, ang lahat ng kanilang mga dinadalang kabigatan, sakit man yan, O Diyos. Lord, maaaring yan ay patungkol sa kanilang kalusugan, iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman, maaaring ito ay patungkol sa kanilang mga pinapangarap sa buhay, maging malaya o makakilala ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyo, Panginoon Diyos. Sa araw na ito, amin po ito sama-samang inaangkin na ikaw ang Diyos na aabot at tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Sapagkat dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus, kami po ay paglalaanan mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinangahawakan namin at kami laging tumutuon sa mga sinasabi mo, O Diyos, sa iyong mga pangako. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa buhay ng bawat isa sa amin at salamat sa katugunan at kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa himala, salamat sa kagalingan, salamat sa probisyon, salamat, Panginoon, sa kalakasan, salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng iyong kabutihan at ang iyong pong patuloy na pagpapala ang aming mararanasan sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise God. So, anyayaan po natin yung ating mga tatay para idulog sa atin yung ating communion. At kayo po na nasa online, ihanda na po ninyo ang inyong katas ng ubas, ang inyong pong mga communion cup, praise God, biskwit, o kaya ay katas ng ubas, grapes, or strawberry juice. Seated on the throne, the darling of heaven, crucified. What is that? Is the Lamb
seated on the throne, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Taas po natin ang tinapay. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa pagkakataong makabahagi po kami sa banal na hapunan upang muli alalahanin po namin ang lahat ng mga ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Na itong tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan, Panginoon Diyos, ay tumanggap ng maraming latay, sugat upang kami ay pagalingin sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. At nakapaloob din, Panginoon Diyos, sa tinapay na ito ang aral ng kapakumbabaan. Na bagamat ikaw ay Diyos, ay hindi mo inaring kapantayan Diyos, kundi namuhay ka na katulad ng isang alipin. Na siya naming dapat lakaran at tularan na kami ay matutong magpakababa o magpakumbaba. Ngayong umagang ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, sa aming pagtanggap, at naway patuloy naming maranasan ang kapangyarihang taglay nito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan na hinawakan ni Jesus ang saro na naglalaman ng katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang banal na dugo. Dugong naitigis sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat sinasabi po ng aklat ng Hebreo, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At ayon sa aklat ng Leviticus, ang buhay ay nasa dugo. Kaya naman ibinahagi ni Jesus ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtigis ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo hatiran ng isang bagong buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya naman kung paano ibinahagi ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, ibahagi rin natin ang ating buhay sa ating mga kapatid. Makipagpalitan po tayo ng kupita. Kayo na nasa online, kung may katabi kayo dyan, magpalit po kayo ng cup, praise God, at sabihin ninyo, ibinabahagi ko sa iyo ang aking buhay. Praise God, ibinabahagi ko sa iyo ang aking buhay. The darling of heaven, crucified, worthy is the Lamb. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, na naghugas at naglinis ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na siyang ginamit upang ilayo at ingatan at proteksyonan ang bayan ng Israel. O God, gayon din ang aming inaangkin sa araw na ito, na sa pagtanggap namin ito, Panginoon Diyos, ang buong pag-iingat at proteksyon ay igagawad mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin inumin. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At bago ko po ibigay kay Pastor Tony, praise God, para po sa ating pagkakaloob, update po lamang po tayo sa ating pong project. Ano po, yung pong ating pagbili ng ating pong speaker. Kaya kanina naririnig niyo yung mga ugong at malalaking mga feedback. Ano po, dahil wala po tayong nagagamit na powered monitor speaker, kaya tayo yung nadidistract. So ngayon po mga kapatid, tayo po yung nakakalap na ng 12,000. Praise God. Hallelujah. Ang target natin ay nasa 40,000. So ngayon po nasa 12,000 na po ang ating update para po sa ating powered monitor speaker. Kaya kung meron po kayong pagkakataon na makatulong at makapagbahagi po para sa proyektong ito, ay padala nyo po lamang sa ating GCash account o kaya pwede ninyong iabot po sa akin. So praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise God. Buti na lang, hindi nabasag.
Alright, praise the Lord. So purihin ang Panginoon Diyos. So sa darating na Martes, ang tabayan po ninyo yung continuation ng ating pong mensahe at napaganda po ng mga susunod na ating pong tatalakayin tungkol po dito sa pagpo-focus po natin. So purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. God bless us all. Praise God. Lapit na po tayo para sa ating mga handog. At habang tayo po ay nag-o-offering, tuloy po yung ating evening service po ng ating Facebook Live sa Diyos Walay Posible. Samahan niyo po ako mamaya ng ganap na alas 8 ng gabi. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at pag-pray po natin ang ating handog. Sino ba yung naka-assign natin sa prayer? Tawagin na lang natin si Brother Loy para ipagtasal yung ating Nagsalita ka pa handog sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin at tayo po'y pumikit. Maraming salamat po, O Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus na patuloy mo pong pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga biyaya, pagpapala na ito naggaling po sa iyong mga anak na patuloy mong pinagpapala, O Diyos. Maraming salamat po at magamit ito sa iyong kalawalhatian, O Lord, at patuloy namin itong itutuloy sa iyong mga salita, sa iyong banal na salita na kami ay magbigay kaloob sa aming mga puso. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo na para po sa ating pagwawakas. Pero bago po yun, tayo po na umawit ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Pass natin ang ating kamay. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mo buhay. Kadakilaan mo pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Minsan pa, pasasalamat. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin at pag-ibig, kadakilaan mo sa akin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin at pag-ibig, kadakilaan mo sa akin. Kadakilaan mo sa akin. Kadakilaan mo sa akin. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay ng pagsamba sa araw na ito. Salamat po sa mga salita na binigay ng iyong lingkod na ito po ay nagpalas sa aming mga buhay, nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng liwanag, nagbigay ng buhay, nagbigay ng kagalingan at kalakasan sa bawat isa.
Marami pong salamat sapagkat ang aming mga panalangin, aming mga prayer requests ay inyo na pong inabot at tinugon ngayong umaga. At kasama din po namin sa panalangin, itinataas, inalalakip, Panginoon, ang gawain ito ng sa Diyos, walang imposible. Patid po ninyo, Panginoon, ang lugar na ito ay nais na pong mabili o nabili na po ng mga gustong bumili nito, pero kami po ay naniniwala na kayo po ay magbibigay ng isang lugar na kung saan ang sa Diyos walang imposible ministry ay hindi po ninyo hahayaang hindi makapagpatuloy sa pagsamba. Kaya Lord, patuloy naming inaangkin sa panalangin na kung ang lugar na ito ay mabili na o makuha na ng bumili, naniniwala kami, Panginoon, na meron po kayong ipapalit na lugar, isang magandang lugar, kung saan, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga tinawag mo sa church na ito, ay patuloy na sasamba, maglilingkod, magpupuri, magpapagamit sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy din namin itinataas ang lahat ng mga tinawag mo sa ministry ito. Sa kabila ng maraming bagyo na dumaan sa aming mga buhay, Panginoon, dalangin namin na isa man sa amin ay huwag matisod, huwag manlamig, bagkos ay lalo pa kaming sumigla sa paglilingkod sa inyo. Ito'y mas naging malaking hamon sa aming paglilingkod sa inyo sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa aming bayan. Patuloy naming dalangin na pagpalain mo kaming lahat at ganun din yung mga kapatid namin na nakasubaybay sa Facebook na nanonood sa oras na ito. Sila man ay nasa abroad, nasa probinsya o sila po ay nasa kanilang mga tahanan. Ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon Diyos, ang patuloy na pumatagpo, umabot, humipo sa bawat isa. At lahat po ng aming mga panalangin, lahat ng aming mga kahilingan ay aming pong inaangkin na ino po'y pinagkaloob nun niya, Panginoon. Sinalakap din namin sa prayer ang aming bansa. We pray na ang aming bayan ay ganap ng palayain mo sa COVID-19 sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We pray, Panginoon, na ang aming bayan ay bumalik na sa normal at wala na po ang COVID-19 in the name of Jesus. At ganun din ang lahat ng mga kababayan namin na tinamaan pa ng mga COVID-19 ay magsigaling ng lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At maging ang lahat ng mga frontliner, sila po ay hindi na po mahawa, bagkos sila po ay patuloy na pagkalooban mo ng malakas at masigla at mayroong malakas na resistensya ng katawan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, at patuloy din namin pong pinagpipray maging ang aming iba't ibang church ng sa Diyos walang imposible ministry. Patuloy mo pong pagpalain ng lahat at ganun din ang ginagawa po naming live streaming ni Pastor Manny araw-araw at tuwing Sunday na ganito. Dalangin namin na ang Facebook live streaming ay lalo pang maraming maabot na mga tao sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at muli ngayong umaga, igawad mo sa aming lahat ang iyong basbas, ang iyong bendisyon at ang iyong biyaya at pagpapala ay baunin namin sa aming mga pag-uwi. At loobin mo sa susunod na linggo, kami po ay muling narito at makabalik kasama po ang aming mga mahal sa buhay, mga taong gusto naming maakay at madala sa iyong gawain. Patuloy mo silang hihipuin at bubuksan ang kanilang mga puso. Maraming pong salamat. Muli, kami labis na nagpapasalamat. Kami answer prayer na sa lahat ng aming mga panalangin. At kami pinagaling mo na anuman ang aming mga karamdaman. Patuloy ka naming pinupuri, nilulahati. At sa iyo po ang kadakilaan, karangalan at kapurihan. Ang lahat ng ito, dalangin namin sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi na malakas na Amen. Praise God. Hallelujah. God bless.